Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang South Africa ho ay isa sa mga bansa na nasa southernmost part ng African continent. And it was said na during the 19th century, so pagsabing 19th century, on the 1800s, ay merong isang tribe doon na tinatawag na tribe Hottentot tribe. Itong tribe na ito ay pinangungunahan ng isang lalaki nagngangalang si Afrikaner. Isang lalaki na kung saan ang description sa kanya ay very vicious, napakarahas at napaka-hardened na warrior and hunter. So ito yung panahon na kung saan ang mga tribo sa Afrika ay nag-aaway-away at madalas naggegera at nagsasakupan ang mga tribo na ito. Well, he is, at siya ay napakalaki. Itong si Afrikaner at yung kanyang tribo ay naging napakalaking terror sa South Africa na ang gobyerno mismo ng Cape Town ay naglagay ng malaking patong sa kanyang ulo sa sinumang makakahuli sa kanya. Well, at that same time, dumating ang isang missionary, Scottish missionary sa nagngangalang Robert Moffat, na kung saan siya ay ginamit ng dakila ng Panginoon upang i-translate ang Bible sa lengguwahe ng mga tribo at naniniwala siya na siya tinawag ng Diyos upang dalin ang ebanghelyo sa mga tribo noon sa South Africa, kabilang na ang Hottentot tribe. Ang batang missionary na ito ay nagpagal ng may 7 taon at ang description mismo ng asawa niya, na believe ang pangalan ay Mary Smith Moffat, ang description mismo ng asawa niya ay for 7 years parang walang anumang progress. Again, ang una nilang kailangan gawin ay pag-aralan ng lengguwahe. Ang susunod nilang ginawa ay i-translate ang Bible sa lengguwahe ng mga Aprikano habang sinusubukan pa rin nilang mag-witness doon sa mga tribe. At ang description ng asawa ni Robert Moffat ay parang walang progress. So for 7 years, ang sabi nitong si Robert Moffat sa kanyang diary, na halos parang walang nangyayari, parang walang epekto, parang walang naliligtas. Pero lo and behold, sa biyaya ng Diyos, ang isa sa mga unang na-convert dahil sa isang matinding pangyayari ay ginamit ng Diyos ang matindi at marahas na pangyayari upang maging mabuting witness itong si Robert Moffat sa mga taga-tribo na ito at niligtas ng Diyos si Afrikaner. Itong matigas at itong mamamatay tao na ito ay binago ng biyaya, nagliligtas na biyaya ng Panginoon. And as they said, the rest is history, na kung saan pwede niyong basahin ang ginawa nitong si missionary Robert Moffat, at ito ho ay available naman online. Well, anong punto? Kaya ko ito kinuwento. Ang nagliligtas na biyaya ng Diyos ay pwede at maaaring umabot sa mga tao na maaaring iniisip natin na unreachable. Mga tao na iniisip natin na tila baga hindi na pwede, wala ng pag-asa, masyadong matigas, masyadong walang pakialam sa Diyos, masyadong babad sa mundo, o masyadong maaring atheist na ang isang taong ito, at sa tingin natin ay sinubukan na natin ilang beses na sila ay kausapin patungkol sa ebanghelyo. At ang tingin natin na dumating tayo maaari sa punto natin o sa ating kaisipan na hindi na pwede, wala na mangyayari. O mga kapatid, mga kaibigan, ang biyaya ng Diyos ay pwedeng umabot. Ang biyaya ng Diyos ay pwedeng bumasag sa puso na bato. Yes, pwedeng alisin ang pusong bato at palitan ng pusong laman. At wala na siguro isa pang pinakamagandang halimbawa dito sa katotohanan ito kung hindi ang isa sa pinakapamoso at pinakaminamahal na karakter sa Biblia, at walang iba yun kung hindi si Apostol Pablo. Siguro kung bahagi tayo ng New Testament Church nung time na yon o sa Church sa Jerusalem, sasabihin natin na imposibleng maligtas yung taong yan. Siya ang nangunguna sa pag-aresto sa mga Kristiyano. Siya ang nasa tip ng spear ng persecution ng mga Kristiyano. At maaaring pagtininan siya ng mga tao, imposibleng maligtas ang taong ito. But we know that by the grace of God ay niligtas ng Panginoon itong si Saulo, or kilala natin ngayon bilang Apostol
Pablo. By the way, hindi siya kagaya ni Abram na pinalitan mismo ng Diyos ang pangalan na naging Abraham. Hindi siya Saulo na pinalitan nung naging Kristiyano ng Pablo. No, Saul is a Hebrew name and Paul or Pablo is the Greek name. So hindi siya pinalitan ng pangalan ng Panginoon. Now, dito ho sa ating binasa sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 hanggang verse number 20, kung inyong naaalala, ang dati pa natin paging pag-aaral dito sa 1 Timothy, iniwan ni Apostol Pablo si Timothy sa Ephesus para i-handle ang maraming problema sa church. At isa sa gagamiting halimbawa ni Apostol Pablo para i-encourage si Timothy patungkol sa napakatinding gawain na kanyang kaharap ay mismo yung kanyang sariling patotoo kung paano mula sa lusak ng kasalanan ay siya'y iniligtas at inabot ng biyaya at kahabagan ng Diyos. So ito ho ang ating mensahe ngayong hapon. Those who are under the condemnation of the law can be wonderfully and graciously saved only by the grace of God in Christ. Sila na mga nasa ilalim ng kahatulan ng kautusan ay maaaring maluwalhati at mabiyayang iligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos kay Kristo. So tayo ho muna ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. And Lord, hindi kami mas banal kaysa kay Pablo. Hindi kami mas mabuti o mas malinis. Gaya na nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. At salamat sapagkat kung paanong siya, si Pablo, ay inabot mo ng iyong biyaya at nagligtas ito sa kanya. Ikaw rin, Panginoon, ang siyang umabot sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya at nagligtas sa amin. At Lord, salamat sapagkat hindi namin kailangang humanap sa malayo. Kailangan naming tumingin sa salamin na kami na mga nakatanggap ng iyong biyaya. Niligtas mo sa pamamagitan ni Kristo ay pwedeng halimbawa at encouragement sa amin upang tingnan ang aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan, mga kapitbahay o mga katrabaho na tila baga napakatigas sa Ebanghelyo, na kung paanong ikaw ay kumilos at nagligtas sa amin, ay maaari rin na ikaw ay kumilos at magligtas sa kanila. O Diyos, tulungan mo nawa kami sa pag-aaral namin ngayong hapon. Gamitin mo ang iyong mga salita o bang kami patuloy na hubugin, baguhin, bigyan ng tapang sa paghahayag ng Ebanghelyo, bigyan ng pag-asa sa paghahayag ng Ebanghelyo dahil ikaw, O Diyos, ay Diyos na soberano. Ingatan mo kami at samahan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, as we have said, iniwan ni Apostol Pablo si Timothy sa church at Ephesus upang i-handle ang ilang mga problema doon sapagkat merong mga tao na nagkakalat ng mga maling katuruan sa church at Ephesus. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, makikita ho natin ang sabi ni Apostol Pablo ito, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So kanyang pinakausapan si Timothy, Timothy, diyan ka lang muna sa Ephesus, merong problema diyan, may nagkakalat ng maling doktrina, kailangang harapin, kailangang ayusin. And particularly, itong mga nagkakalat ng maling doktrina na ito ay higit sa malamang ay mga tinatawag nating Judaizers. They're trying to mix faith in Christ and obedience to the law as a means of salvation. Yes, si Kristo, pero si Kristo at pagsunod sa mga batas ni Moises. Si Kristo at pagpapatuli. So these are the early forms ng mga Judaizers. At sabi nga ni Pablo, dinescribe niya itong mga false teachers na ito sa verse 7, 1 Timothy chapter 1, verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Well, gusto nilang maging tagapagturo. Excited silang tumayo sa harapan, excited silang makapagturo, but they do not understand the law. They are misusing the law. Imbis na ito'y maging schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith, they're trying to use the law para maging hagdan at makamit nila ang kanilang sariling katuwiran. Sa verse number 9, ang sabi ni Pablo kay Timothy ay ito, 1 Timothy chapter 1 verse 9 sa ESV, understanding this, that the law is not laid down for the just. Well, hindi binigay ang kautusan para sa mga matuwid, hindi ito para iligtas sila.
But for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, and for the unholy and profane, and for those who strike their fathers and mothers, for murderers, for sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine. So ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa mga taong ito. And then this list of sinful people ay hindi meant to be exhaustive, but just to be representative. Ibinigay ang kautusan para sa masasama. Now, we know na hindi ito binigay para sa mga masama na parang sabon at sila ay linisin nila yung kanilang mga sarili. Ang kautusan na hindi parang brush na panglaba, ibinigay para kuskusin yung dumi at mancha at hopefully ay maalis. Alam natin na ito ay ibinigay ng Panginoon as we have recited kanina, Galatians 3:24, therefore the law was our schoolmaster to bring us to Christ that we might be justified by faith. Yun ang gamit ng kautusan. Ito ang purpose. So ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa mga makasalanan upang ang mga makasalanang ito ay makita ang kanilang pagiging madumi at sila'y lumapit kay Kristo na tanging kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So that's the purpose of the law. And ito ang napaka-mapanganib. Itong mga false teachers na nahan doon sa church at Ephesus, they miss this very important and basic na bagay patungkol sa kautusan. So again, iniwan ni Pablo si Timothy doon sa Ephesus para i-handle, para patigilin ang mga nagtuturo ng maling katuruan. At ngayon, narito si Apostol Pablo at siya'y nagsusulat and he is face to face with the law and the gospel. Narito ang kautusan, inirecite niya, sinabi niya ang kautusan ay para sa masasama, and I can only imagine si Apostol Pablo na kung paano na maaaring nagbabalik alaala sa kanya, kung gaano siya kasama, na siya rin naman ay isang taong napakadumi at iniligtas ng biyaya ng Panginoon. So una ho, tatlong bagay ho ang titingnan ho natin ngayong hapon. Una, the source of God's grace, ang pinagmumulan ng biyaya. Pangalawa, the reach of grace, ang naaabot ng biyaya. And then pangatlo, the mercifulness of grace. And then tutuloy ho natin to Lord willing next Sunday. So una, the source of grace, yung pinagmumulan ng biyaya. Itong biyaya na umabot sa isang makasalanan na kagaya ni Pablo. Ito rin naman yung biyaya na siyang maaaring umabot doon sa mga uri ng mga taong in-enumerate ni Apostol Pablo na kaya binigay ang kautusan ay para ito sa kanila. Para sila'y maabot ng biyaya ng Diyos. So saan nanggagaling ito? Verse number 12. Ang sabi ni Pablo, so simula tayo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Si Apostol Pablo mismo ay naranasan niya ang biyayang nagliligtas. Hindi siya parang nagbebenta lamang ng gamot for the sake na makabenta. Siya'y nag-aalok ng gamot dahil siya mismo ay napagaling ng gamot na yun. Sinabi niya na ang kautusan ng Diyos ay para sa mga ganitong maduduming mga tao at siya rin mismo ay nakaranas ng biyayang nagliligtas ng Diyos. So he experienced personally God's saving grace at in-express niya yung kanyang dakilang pagpapasalamat sa Panginoon. Ganun na lamang yung pagbulalas niya ng pagpapasalamat. Ang sabi sa verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord. And just pause that for a moment and think kung paano ang isang Hudyo ay tatawagin itong si Jesus na ipinako sa krus na Lord. Kaya hindi basta-basta nung sa Acts chapter 9 nung kinatagpo ni Jesus si Apostol Pablo o si Pablo nung panahon na siya inaligtas, nung narinig ni Pablo yung boses mula sa langit at tatanong niya, who art thou, Lord? At ang sagot ng boses, I am Jesus whom thou persecutest. At noon kinilala ni Apostol Pablo si Jesus bilang kanyang Panginoon, bilang Diyos. Kanyang pinagpapasalamatan, I thank Christ Jesus our Lord.
So ang punto, kaya tinanong ho natin, the source of grace is none other than God. The source of grace is none other than the Lord Jesus Christ. And the source of grace is none other than the Holy Spirit. Huwag tayong malito. Ang pinagmumulan ng biyaya ay walang iba kundi ang Diyos. At pag sinabi natin ang Diyos, it's the triune God. It is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kapag tinanong natin, kanino ba galing ang biyaya na nagligtas sa atin? Ito ba'y galing sa Ama? Ito ba'y galing sa Anak? Ito ba'y galing sa banal na Espiritu? At ang sagot ho dito, ito'y galing sa Diyos. Ito'y galing sa Ama, sa Anak, at sa banal na Espiritu. At ang triune God na ito ay involved sa ating kaligtasan at sa biyayang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang humirang sa atin by grace. Ang Diyos ang nag-elect sa atin by grace. Ang Ama, ang Anak ang tumubos sa atin by grace. At ang banal na Espiritu ang nagpanganak muli sa atin muli by the grace of God. So all of this, the source of grace is none other than God Himself. Si John MacArthur sa kanyang komentary ay nag-enumerate ng 4 na aspeto ng nagliligtas na biyaya na ito ng Diyos. And una is God's electing grace. Ang Diyos na humirang sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi dahil may nakita siya sa atin, so maling-mali yung view na inelect tayo ng Diyos base sa nakita niya. I can still remember, narinig ko ang isang tagapagturo na ang Diyos ay parang may teleskopyo at sinilip niya through the passage of time. Huy, isasampalataya pala sa akin si Paul dito nung taon na yon, kaya pinili niya ako. So again, God's choice is based upon man's future choice. And that is not the case. That will not be gracious. Dahil karapat-dapat ka nang piliin kasi pipiliin mo ang Diyos. Again, we are chosen by God by grace. Kaya ganun na lamang ang pagpapasalamat ni Apostol Pablo. Ganun na lamang ang pagluluwalhati ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. Basahin lang natin sa Acts chapter 22. Acts chapter 22 verse 11. Ang sabi ni Pablo, again, nire-recount niya yung kanyang experience dun sa road to Damascus. Ang sabi ni Pablo ito, and when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus. And one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there, came unto me and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked upon him. Verse 14, and he said, the God of our fathers hath what? Chosen thee. Pinili ka, that thou shouldest know His will and see that the just one, and shouldest hear the voice of His mouth. Pinili ka ng Panginoon para marinig mo. Pinili ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. As Jesus said sa Acts chapter 9, for He is a chosen vessel unto me to bring my name to the Gentiles. Ang sabi sa verse 15 na Acts 22, for thou shalt be His witness unto all men of what thou hast seen and heard. Siya'y magiging patotoo sa lahat ng tao patungkol sa kanyang nakita. At mula noon, ang ministry ni Apostol Pablo ay pagpatotoo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So God's electing grace. Para naman sa lahat sa atin, ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 4, Ephesians 1 verse 4, according as He hath what? Chosen us in Him. Kailan daw? Before the foundation of the world. Pinili niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan, that we should be holy and without blame before Him in love. That's salvific. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So God's electing grace. Pangalawa is God's enabling grace. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Christ Jesus my Lord who hath enabled me. Siya ang nagbigay sa akin ng kakayahan. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas. Siya ang nagbigay at nagsustento kung kaya't hindi naman ako niligtas kung hindi nakapagministeryo. And matindi ang pagministeryo ni Apostol Pablo.
Again, pwede nating i-recall yung mga hirap na kanyang dinanas, yung mga pagbabanta sa kanyang buhay araw-araw. Merong point of time na merong grupo ng mga tao na sumumpa, hindi kami kakain ng kahit na ano hanggat hindi namin napapatay si Pablo. It's either us or him. Na talagang committed sila sa pagkitil ng buhay ng apostol na ito. Pero sa kabila ng lahat ng mga banta, sa kabila ng lahat ng mga persecution, God enabled Paul. Well, again, it is by God's grace. Ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15:10, familiar verse sa atin, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. So yung biyaya ng Diyos na sumagana kay Apostol Pablo ay siyang nagbigay sa kanya ng kakayahan. Hindi lamang ito biyaya nagligtas sa kanya, kundi biyaya na nagsupply ng kakayahan upang maglingkod siya. And mga kapatid, let this be an encouragement sa atin. Kung tayo ay iniligtas ng biyaya ng Diyos, tayo rin naman ay patuloy na ini-equipped at binibigyan ng kakayahan at ng lakas ng Diyos sa pamamagitan ng biyayang nagligtas sa atin para maglingkod sa Kanya. Hindi tayo iniligtas ng Diyos, sabi nga ng isang mangaral, para magpainit lang ng upuan. Tayo lahat ay binigyan ng gift ng banal na Espiritu upang maipaglingkod sa Kanya. So God's enabling grace. Philippians chapter 4 verse 13, pamilyar ang mga kataga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And then hindi lamang ito electing grace, hindi lamang ito enabling grace, pangatlo, it is God's entrusting grace. Ang sabi ni Apostol Pablo, I thank Christ Jesus my Lord, for He counted me faithful. Who enabled me, for He counted me faithful. Binigyan niya ako ng kakayahan at itinuring niya akong tapat. Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon. God's entrusting grace. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Can you imagine that? Itinulan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa earthen vessels. Alam niyo kung ni earthen vessels? Palayok. At kung merong napaka-fragile na gamit noon sa kusina ay ang mga palayok. Konting bangga ay pwedeng mag-crack. Pag sobrang init, pwedeng pumutok. Again, ang palayok ay napaka-fragile. Pero sa kabila ng pagiging fragile, mahina, marupok. Ang sabi ng salita ng Panginoon, we have this treasure in earthen vessels. Nandoon yung kayamanan. And what is this? This is none other than the treasure of the gospel. Lahat tayo ay gawa sa alikabok na pinaglagyan ng ebanghelyo ni Kristo. We are entrusted with this gospel. At hindi ho nag-take ng risk ang Panginoon nung pinagkatiwalaan tayo ng ebanghelyo. Sapagkat, again, as He had commanded us to go and make disciples. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, go ye therefore and make disciples of nations, teaching them, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And anong sabi niya? And lo, I am with you. Hindi niya tayo, okay, humayo kayo, bahala kayo. No, humayo kayo, kasama niyo ako. So He entrusted us with the gospel, and He goes with us to fulfill this mission. Ang sabi ng Philippians 2 verse 13, for it is God who worketh in you, who worketh in us, both to will and to do of His good pleasure. So God's entrusting grace. And then lastly, God's employing grace. Ang sabi ni Pablo, I thank Christ Jesus my Lord, who had enabled me, for He counted me faithful. At ang sabi niya, putting me into the ministry. Ang Diyos ang nalagay sa ministeryo kay Apostol Pablo.
Ang Diyos ang humirang sa kanya bilang isang maging vessel that will bear His name to the Gentiles primarily. Naroon ang employing grace ng Panginoon. Again, biyaya ng Diyos. Hindi karapat-dapat ang sinuman. Hindi karapat-dapat ang pastor na tumayo sa harapan. Ito'y biyaya lamang ng Panginoon. Ang sabi nga ng Luke chapter 10 verse 2, "Therefore said He," sabi ng ating Panginoong Jesucristo unto them, "The harvest is truly great, and the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He," what? Who? "That He would send forth laborers into His harvest." So mga kapatid, at ang buong Jesus Christ Baptist Church, we should be praying that He will send and that He will employ laborers into His harvest. Who knows, maaaring mula sa iglesyang ito'y tumawag ang Panginoon na mga dagdag na mga mangangaral, mga dagdag na manggagawa na magiging matapang na mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, na maaaring sumunod sa yapak ni Robert Moffat doon sa South Africa. Now, sa pag-employ ng Panginoon sa atin by His grace to the work of the ministry, He is also the one who enables, who gives us the gifts para maipaglingkod. 1 Corinthians 12:11 ang sabi, "But all this worketh one and the selfsame Spirit, dividing every man severally as He will," pertaining to about the gifts. At sa pamamagitan ng gifts, as we have studied sa Romans chapter 12, sa pamamagitan ng gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay ito ang ipaglilingkod natin sa Kanya ng may katapatan. So the electing grace of God, the enabling grace of God, the entrusting grace of God, and the employing grace of God. At lahat ng ito, ang sabi ni Apostol Paul, it's all about God. Yun ang sinasabi niya sa verse number 12 ng 1 Timothy chapter 1. Ako yung makasalanan. Hindi ako kakaiba doon sa mga in-enumerate niya sa verse 9 and sa verse 10. Ako rin ay makasalanan. At tanging biyaya lamang ng Panginoon, biyaya na nanggagaling sa Diyos. The source of grace is God. Now, pangalawa, tingnan ho natin, the rich of grace. Hindi rich na R-I-C-H, kung hindi the rich yung abot o yung abot ng biyaya ng Panginoon. Verse number 13. Well, anong klase itong inabot ng biyaya ng Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, "Who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Well, isa ho siguro sa pinaka-minamahal na himno ng pananampalatayang Kristiyano ay ang hymn na sinulat ni Isaac Newton. Walang iba kung hindi ang Amazing Grace. Tama ba? Si Isaac Newton nga ba yun? John Newton. John. Si Isaac ay scientist. Titingnan ko lang kung gising kayo. Titingnan ko lang kung gising kayo. Si John Newton. At meron hong linya doon, "Amazing grace, oh how sweet the sound that save a wretch like me." Ito ay pag-describe ni John Newton sa kanyang sarili kung gaano siya nakalubog sa lusak ng kasalanan. Sapagkat bago naligtas, bago naging mananampalataya, ito si John Newton, siya ay isa sa mga slave traders. Siya'y pumupunta sa Africa, dala ang mga barko at nangingidnap ng mga Aprikano, lalaki at babae at bata, at ipinapak silang parang sardinas sa mga barko at sa pakahirap na kondisyon ay dadalhin sa ibang bansa, dadalhin sa England para sila maging mga slaves. At sa kanyang diary, sa kanyang mismong sariling mga salita, ay inamin niya na may mga pagkakataon na inaabuso niya ang mga slaves na ito, yes, even sexually. So again, alam talaga ni John Newton yung sinasabi niya, gaano siya kalalim, gaano siya kalubog sa he was really a wretched person. Pero again, siya'y inabot ng biyaya ng Panginoon that saved a wretch like me.
Kung sakali ho na ang biyaya ng Diyos sa ating mga tenga ay nagiging pamilyar na, alalahanin natin kung gaano tayo kalubog sa kasalanan at iniligtas tayo ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 20, Romans 5:20, moreover the law entered that the offense might abound. Dumating ang kautusan para mas lalong mag-abound, mas lalong makita, mas lalong mahalata kung gaano katindi ang kasalanan. Oh, pero ang sabi ng salita ng Diyos, but where sin abounded, grace did much more abound. Kung saan sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana ang biyaya ng Panginoon. Maaaring narito ka, hindi ko alam. Maaaring meron na dito, iniisip mo na napakalalim mo na sa kasalanan, napakatagal mo nang tinatanggihan. Narinig mo weekly ang gospel, ang panawagan para manampalataya. Pero sa iyong sarili, iniisip mo, well, napakatagal ko nang tinatanggihan, napakasama akong tao. Yes, that's true. That's just true. Pero kung saan sumasagana ang kasalanan, ay mas sumasagana ang biyayang nagliligtas. At dito mismo sa patotoo ni Pablo patungkol sa kanyang sarili, ay kinumpara niya ang kanyang sarili compared to that which he has given sa Philippi, ay exactly opposite. Sa Philippi, sinabi niya, ganun siya ka-blameless. Tama? Kung naaalala niyo sa Philippians chapter 2, sa Philippians chapter 3, Hebrew of Hebrews, from the tribe of Benjamin, according to the righteousness which is of the law, blameless, matindi. Kung merong may K, parang yun yung sinasabi ni Pablo, kung merong may K, ako yun. Pero dito, baliktad. Ang sabi niya, I was a blasphemer, a persecutor, and injurious. Pag sinabing blasphemer, speaking impiously or unjustly. At adalas ito'y ginagamit sa mga nagsasalita laban sa Diyos. At siya daw yun, nagsasalita siya laban sa Diyos. Nagsasalita laban siya kay Kristo. So we do not have any records kung paano niya nilalapastangan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pero maya-maya magkakaroon ho tayo ng idea. At hindi lamang siya blasphemer, kundi siya ay persecutor pa. Ibig sabihin ng persecutor, endeavoring to the uttermost of his power to exterminate all who called on the name of Jesus. Yun ang kanyang layunin, ma-exterminate, maubos, mawala. Dahil para sa kanya, nung time na yon, ang mga sumasamba kay Jesus ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil hindi siya kumbinsido na si Jesus ay Diyos. So para sa kanya, he was doing a very godly work. But he was persecuting the Lord Jesus Christ. He was persecuting the church. Sabi ni Pablo sa Acts chapter 26 verse 10, which things I also did in Jerusalem. Ito daw yung mga ginawa niya. And many of the saints, again, mga Kristiyano, did I shut up in prison, pinakulong niya, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them. Nung sila ay pinatay, nung sila ay binato, o anumang kaparaanan ng execution sa kanila, I gave my voice. Sumangayon ako. Verse number 11, ang sabi niya, I punished them oft in every synagogue. Ito yung bisyo ni Pablo. Palagi niyang ginagawa sa bawat synagogue pag nakasumpong siya ng mga Kristiyano ay kanyang pinarurusahan and compel them to blaspheme. Pinipilit niya ang mga Kristiyano na lapastanganin ang pangalan ni Jesus. At ganun madaling mahuhuli ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Dahil pag ayaw mong lapastanganin ang pangalan ni Jesus, ibig sabihin, sinasamba mo si Jesus. I compelled them to blaspheme and being exceedingly mad against them. Hindi siya basta ayaw niya lang, hindi niya lang trip. He was exceedingly mad. Galit na galit siya. I persecuted them even unto strange cities. Yung strange diyan ay even to Gentile cities, to Gentile places. Hinahabol niya kahit tumakas na, kahit umalis na sa Jerusalem, kahit umalis na sa Israel, hahabulin pa ni Apostol Pablo. At yun yung gagawin niya noon sa Damascus.
At hindi lamang siya blasphemer, hindi lamang siya persecutor, siya ay injurious. Ibig sabihin ng injurious is full of insolence, very rude. So, napakadumi, napakamapanakit ng bibig ni Pablo, ng salita ni Pablo laban sa mga Kristiyano. Very disrespectful, he mistreats, he used very violent language laban sa mga mananampalataya ni Jesus. Yun si Pablo. Bago siya nasumpungan ng biyaya ng krus. At sa ganun mang kalagayan, siya'y inabot ng nagliligtas na biyaya ng Diyos. Naalala niyo ho kung paano natin kinakanta, Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall my praise begin? Taking away my burdens, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reached me. Inabot tayo na nagliligtas na biyaya ng Diyos. At dito ko ho, nais muna nakausapin ng bawat isa sa atin. Kagaya ito sinabi natin sa ating pagsisimula, let this be our hope. Lahat tayo ay may mga mahal sa buhay na hindi pa rin Kristiyano. Lahat tayo ay may mga kakilala, kaibigan, kamag-anakan na hindi pa rin mananampalataya. We may have exerted great effort and prayer and witness to them. Pero wala, matigas, ayaw, sarado, kandado, sementado. Aspaltado pa. Pero mga kapatid, narito ang ating pag-asa at ito rin na dapat magbigay sa atin ng tapang ang biyaya ng Diyos na nagliligtas. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, idolaters, nor adulterers, nor effeminate, mga bakla, homosexuals, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, nor shall inherit the kingdom of God. Pagdating sa verse 11, and such were some of you. Ang biyaya ng Diyos ay pwedeng umabot sa mga taong kagaya nito. And yes, pwedeng umabot sa isang atheist. Pwedeng umabot sa isang taong walang pakialam sa Diyos. Pwedeng umabot. Mga kapatid, humarap na lang tayo sa salamin. Tayo nga inabot eh. Kung babalikan mo lang kung gaano tayo ka-self-righteous noon, kung babalikan mo lang kung gaano tayo kawalang pakialam sa Diyos, Bible, wala tayong pakialam sa Ebanghelyo. Hindi natin mahal ang Diyos. We're just going through the motions and living our lives, pero inabot tayo ng biyaya ng Panginoon. So again, the reach of God's grace. And lastly, dito tayo matatapos ngayong hapon, the mercifulness of God's grace or the mercifulness of grace. Ang sabi ni Pablo sa verse number 13, who was before a blasphemer and persecutor and injurious, but I obtained mercy. I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Grace can be often found in the Bible coupled with mercy. Sa maraming pagkakataon, yung grace at mercy ng Diyos ay laging binabagkit na magkasama. 1 Timothy chapter 1 verse 2, unto Timothy my son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 2, to Timothy my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2 John verse 3, grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. So again, in many other places, laging magkakopol ang grace and mercy. These two wonderful attributes ng Diyos is intertwined, magkasama in the language of salvation. And yes, we are saved by grace, but we are also saved by mercy. Para itong two sides of one coin. The coin of salvation, in one side it's God's grace, and on the other side it's God's mercy na nagligtas sa atin. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved. Pagdating sa Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His
mercy, He saved us. Well, alin dito? Merong nag-viral minsan na pastor ay kanyang pilit na pinaghihiwalay at kasi daw pag puro grace, magiging ka daw Calvinist. Kailangan mo daw marinig yung mercy at para doon ka hindi magiging Calvinist. Yun ang kanyang layon. But no, hindi ito magkahiwalay, ito yung magkasama. At pag tinanong tayo, which is which, grace or mercy? Well, both. Pareho. May mga theologians, sinasabi nila na ang mercy is the manifestation of the goodness of God toward those in dire situations. God being merciful basically means na yung ating deserved na punishment ay hindi niya binigay. Ito yung malaking pagkakaiba. Yung grace, hindi ka karapat-dapat binigay sa'yo. Yung mercy, karapat-dapat ka, hindi ibinigay sa'yo. Yung grace, hindi ka karapat-dapat sa kaligtasan, binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan. Grace. Yung mercy, karapat-dapat tayong parusahan, pero hindi niya ibinigay yung parusa na dapat ay para sa atin. So God's grace and mercy, that's God's grace, yung grace ng Diyos is Him giving us salvation. God's mercy is God withholding condemnation sa ating kaligtasan. And paano ito? It's only through the Lord Jesus Christ, sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang kaparaanan upang tayo ay maligtas ng biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, because I did it ignorantly in unbelief. God was not under obligation to show mercy to Paul. Muli, hindi pwedeng obligahin ng Diyos na maawa. Mercy by definition is free. Hindi pwede Lord, maawa ka naman sa akin. Dapat kang maawa sa akin. No. Ang sabi ng Panginoon kay Pablo, I will have mercy on whom I will have... No, sabi ng Panginoon kay Moses na kinote ni Pablo sa Romans chapter 9 verse 15, for He said unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. So God's mercy is sovereign. Hindi ito pwedeng i-demand. Siya ang maaawa kung kanino niya gustong maawa. So hindi pwedeng i-demand at hindi karapat-dapat sa mercy si Pablo dahil siya ignorant. Again, ignorance hindi pa rin nag-excuse. Sa Numbers chapter 15, for us just to see, sa Numbers chapter 15 verse 27, ang pagiging ignorante ay hindi nag-excuse sa tao. Ang sabi, and if any soul, Numbers 15:27, if in any soul sin through ignorance, then he shall bring a she-goat of the first year for a sin offering. May sin pa rin ba? Yes, kailangan pa rin ng offering. Verse 30, Numbers 15 verse 30, but the soul that doeth aught presumptuously, whether he be born in the land or stranger, the same reproach the Lord, and that soul shall be cut off from among the people. Ibig sabihin, sinadya yung kasalanan, cut off, death penalty. Verse 31, because he hath despised the word of the Lord and hath broken his commandment, that the soul that utterly shall be cut off, his iniquity shall be upon him. So makikita natin, parehong kasalanan, iba yung parusa sa ignorante, pero iba rin yung parusa sa sinadya. Pero ang makikita, pareho pa rin may kasalanan. So hindi dahil ignorante si Pablo, kaya siya naging karapat-dapat sa mercy. Pero ang sinasabi lang ho dito, maging sa kanyang pagiging makasalanan, ay kinahabagan siya ng Panginoon. So nahandun ang patuloy na pagpupuri ni Apostol Pablo sa nagliligtas na kahabagan ng Panginoon. Hindi lamang si Pablo, kundi maging si Apostol Pedro. Sa ating pagtatapos, buksan lang ho natin sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3. Apostle Peter said, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant what? Mercy, He hath begotten us again. Tayo ipinanganak na muli ng Diyos dahil sa ganyang makasaganang habag. Kinahabagan tayo ng Panginoon. He hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God
through faith unto salvation, ready to be revealed in that last time. So again, napakaraming biyaya. Meron naghihintay sa ating mana, hindi nasisira, hindi nawawala, at tayo iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. At saan nanggaling yon? God's mercy. His abundant mercy. Again, sabi ni Pablo sa Ephesians 2 verse 4, but God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. So again, pag tayo ay magpapasalamat sa Diyos at maaaring babad na tayo pagdating sa biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, let me encourage us, let us meditate on the saving mercy of God. Yung kahabagan ng Diyos na nagligtas sa atin, dapat igawad sa atin yung parusa. For the wages of sin is death. Nung nagkasala tayo, dapat parusa na. Gaano katagal naging mahabagi ng Diyos sa atin? Naging long-suffering siya. At lalo na higit, tayo iniligtas niya. At totally withhold niya itong wrath and judgment na dapat ay para sa atin. At ibinigay niya kay Kristo upang tayo ay maligtas. Purihin natin ang Diyos sa kanyang mayamang kahabagan, sa kanyang mayamang biyaya na umabot sa atin at nagligtas sa atin. At napakaganda ng halimbawa ni Apostol Pablo. In-acknowledge niya kung gaano siya karumi. At mas lalo niyang na-appreciate ang biyaya at kahabagan ng Diyos na nagligtas sa kanya. Let's pray. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama sa langit, paalala mo nawa sa amin kung gaano kami kalalim sa kasalanan. Ipaunawa mo sa amin, O Diyos, kung gaano kami kapatay sa kasalanan na walang magagawa. Lord, ipakita mo sa amin kung gaano kami karebelde laban sa iyong kautusan. Upang makita at lalo naming ma-appreciate, Panginoon, ang tindi ng iyong biyaya, ang yaman ng iyong kahabagan na nagligtas sa amin. Upang lalo naming purihin ang iyong pangalan. At gayon din, ito'y magbigay sa amin ng pag-asa at tapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Maging doon sa aming maaaring tingin na hindi na maaabot nito. O hindi na mabubuksan sa Ebanghelyo ni Kristo. O Diyos, kung ang isang napakatigas, a persecutor, a blasphemer, ay iniligtas mo. O Diyos, hindi imposible at sigurado, Panginoon, na kaya ng iyong biyaya na abutin ang mga mahal namin sa buhay na patuloy na tumatanggi kay Kristo. Panginoon, salamat sa mayamang biyaya mo na sa amin ay sumagana. Salamat sa mayamang habag mo na nagpanganak sa amin muli sa isang buhay na pag-asa. Nawa, Panginoon, huwag mawala ang aming pagkamangha. Nawa, O Diyos, huwag mawala ang aming pagpapasalamat. Nawa, Panginoon, huwag mawala ang tindi, ang appreciation namin, Panginoon, sa biyaya at kahabagan mo na nagligtas sa amin. At lalo magtulak sa amin ito sa kabanalan ng pamumuhay at lalo pang pagnanasa na dali ng Ebanghelyo sa iba. Ingatan mo kami, samahan mo kami at Lord, gamitin mo mga katotohanan ito upang patuloy kaming banalin at hubugin sa wangis ni Kristo. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.